Sa video na ito, ibabahagi ko ang opinyon ko tungkol kay Nico Williams at kung bakit dapat siyang kunin ng Barca. Ngayon, madalas nating marinig sa media na si Luis Diaz ang pangunahing opsyon na para sa akin ay maganda. Ibig kong sabihin, nirerespeto ko kung mas pinipili ng club Deco, Hansi Flick o Laporta si Luis Diaz. Mahusay naman lalarong Kolombiano ng Liverpool. 28 taong gulang na nagpakitang gilas sa Premier at tingin ko magandang signing para sa Barca. Walang duda talaga, pero tingin ko may malaking estratehiya sa likod nito. Dahil hanggang ngayon, mga ginang at ginoo, naniniwala pa rin ako na ang pinakamagaling na manlalarong pwedeng makuha ng Barca, hindi lang para sa taong ito kundi para sa maraming taon pa bilang proyekto ng club ay si Nico Williams. At bakit? Napakadali. Una sa lahat dahil sa agwat ng edad ni na Luis Diaz at Nico. Si Luis Diaz ay 28 taong gulang. Sa Enero, magda-29 na siya, si Nico Williams ay 22 ngayon. Sa ika-12 ng Hulyo ngayong taon, magda-23 na siya. Ibig sabihin, may 5 taon na pagitan kina Luis Diaz at Nico Williams. Mahaba na yon. Sa tingin ko para makabuo ng koponan at proyektong tulad ng hawak natin ngayon. Sa Masia, kasama si Minchamala sa unahan, sina Pedri Torres, Rafinha at ang kanilang grupo mula sa Masia. Mga malalaro na nandyan, na hindi naman talaga ganun. Sa isang Barca na mahusay ang ipinakita, dapat mong isipin ang mga manlalarong magpapatuloy magbigay ng magandang performance sa hinaharap. At siyempre, Luis Diaz. Sa edad na ito, na 28 na si Luis Diaz, wala pa ring nagdududa, kaya pa niyang magbigay ng 3 hanggang 4 na magagandang taon, malinaw yan, pero si Nico, na magda-23 pa lang, sa tingin ko mas marami pa siyang maibibigay. At marami pang mga argumento para hilingin ang pagkuha kay Nico Williams. Nakakainis talaga at kailangan kong sabihin ito ang mga sinabi nila sa Kadena SER. Kagabi, ang kasamahan kong si Santiago Valle ay nagsalita sa Carousel Kanala ng Nakay Laporta pare, Nakay Laporta. Hindi ba siya sigurado kay Nico Williams? Ayaw niya ng palakasan sa locker room dahil baka magdulot ito ng problema. Ganun pala ibig sabihin. Ako raw ang pinagsabihan tungkol sa palakasan. Ibig sabihin, kung ngayon ay may grupo na halos lahat ay magkaibigan dahil lahat sila ay magkakampi sa koponan. Matagal na silang magkakakilala sa La Masia, kaya anong issue ang lalabas? Dahil ba kay Nico Williams? Masisira ba ang samahan sa locker room? Ibig sabihin, kabaligtaran pa nga, mas magkakaroon ng pagkakaisa, mas magiging maganda ang samahan. Sa tingin ko, kailangan talagang pag-ibahin kung ano ang nangyari kina Messi, Luis Suarez at iba pa nun. Na sila ay mga veteranong manlalaro na galing na sa isang tapos na yugto at nasa punto na walang pamumuno sa loob ng locker room o ng buong organisasyon. At marahil doon nagkaroon ng kaunting gulo. Ang ibig kong sabihin ay sina Jordi Alba at Piqué, tama ba? Walang kinalaman, ibig kong sabihin, walang kinalaman ang sitwasyon na iyon na meron kami sa mga tinatawag na bakas sagrada, hindi ba? Sa mga batang galing La Masia, may paparating pang mahalagang bahagi sa proyekto gaya ni Nico Williams. Si Nico ay matalik na kaibigan ni Alejandro Valde mula pa noon at ngayon ay parang kapatid na rin ni Lamine Yamal. Matalik na kaibigan ng lahat. Siyempre, huwag din nating kalimutan na kasamahan sa koponan ng Spain sina Dani Olmo, Pedri, Fermín Cubarsí, Ferran Torres, Gabi at Eric Garcia. Ibig sabihin si Nico. Unang argumento, ang kabataan dahil sa edad ay siya ang tamang piraso. Pangalawa, presyo, isang clause na 60 milyong euro, Nico Williams, babayaran at para kay Luis Diaz? Pinag-uusapan sa Premier na gusto ng Liverpool ng hindi bababa sa 80M pero ayon sa Mundo Deportivo, nais ng Barca na makipagnegosasyon at hindi magbabayad ng higit sa U60M. Sa palagay ko, si Nico Williams na ang pinakabagay para mabawi ang gastos sa signing kasi malaki na rin ang gagastusin mo. Tandaan natin, hindi pa rin maayos ang kalagayan ng Barca sa pananalapi. Kaya magbabayad ng 60 milyong euro bilang pinakamataas? Hindi para sa isang manlalaro ng football, gawin mo ito para sa isang batang tulad ni Nico Williams na magda-23 na at may potensyal. Mas mataas ang tingin ko sa kanya kaysa kay Luis Diaz. Uulitin ko, si Luchito ay parang hiyas para sa akin, kamangha-mangha at handang makipagkumpetensya agad pero ganun din si Nico. Kaya, yung mga argumento tungkol sa pakikisama na hindi siya magdadala ng problema, na masyado siyang mahilig sa party, para sa akin parang surreal na gamitin niyon bilang dahilan para hindi siya dalhin. At pagkatapos inuulit ko at bumabalik ako sa sinabi ko kanina.
Sa tingin ko may plano ang club ng Barca. Bakit? Dahil nung nakaraang season, nung parang darating si Nico, hindi siya dumating. Pero hindi siya dumating hindi dahil ayaw ni Nico, malinaw yan. Ang impormasyon na hawak ko ay ganito. Si Nico Guelan ay nagsabi ng oo sa Barca at naghintay hanggat kaya niyang maghintay. Bakit? Dahil walang garantiya ng pagpaparehistro mula sa Barca. At ikaw, isipin mo, meron kang isang club tulad ng Atletico de Bilbao na may malinaw na pagkakakilanlan, isang club ng mga taga roon sa pagkakakilanlan na yan. Kasama mo ang kapatid mo sa team. Kung walang katiyakan mula sa Barca, tama ang ginawa ni Nico. Bilang isang kule, nainis talaga ako na hindi siya dumating. Pero tingnan mo ang nangyari kay Dani Olmo, lahat ng iyon. Kaya sa tingin ko, malinaw na kung si Nico ay dumating, siguradong magiging malaking problema iyon. Sa tingin ko, tama ang ginawa niya, nanatili siya sa bahay. At ngayong taon, tingnan ninyo ang ginawa ng sarili niyang kinatawan, si Felix Tainta, nung nakaraang linggo. Pumunta siya sa Barcelona, eksklusibo mula kay Carlos Monfort, kasamahan sa Diario Sport, at nakipagkita kay Deco. At inaalok niya ang manlalaro at sinasabi niya, Nico, sabik na sabik siyang maging kule? Ibig sabihin, magkano ba yon? Magkano ba yon? Ano pa ba ang gusto natin? Ano pa ba ang gusto natin? Kaya, kailangan nating isang tabi ang ego, isang tabi ang kayabangan at sabihin, oy, hindi man nangyari nung nakaraang taon, pero ngayong taon, oo. Kaya, tingin ko nagbebenta ang club. Si Luis Diaz ang una kong pipiliin. Dahil ayaw pumunta ni Nico, sana ngayon magpakita siya ng lambing o pagmamahal, gumawa ng pampublikong paraan. Sa tingin ko may nangyari na, ha? Nag-post si Lamine Yamal ng kwento sa Instagram kasama siya at ilang mahahalagang bagay. Sa palagay ko, estratehiya rin ito para hindi mainis ang mga tao sa Bilbao, lalo na't marami tayong natanggap na puna tungkol kay Nico Williams. Ngayon, anong sabi nila? Tahimik na ba sila? Pumunta ang ahente sa Barcelona para ialok siya kaya tahimik na rin ngayon sa Bilbao, di ba? Para sa akin, gusto ni Laporta na ilihis ang atensyon kaya napag-usapan si Luis Diaz na inuulit ko, magaling talaga. Pero naniniwala pa rin ako na ang option ng Barca ay si Nico at magiging kule si Nico na sinabi na niya at kaya ng Barca na kunin siya. Ang pagbabayad ng clause ay magbibigay ng garantiya sa kanyang pagrehistro. Sa tingin ko, si Nico Huila Williams ay sasali sa Barca. Iyon ang aking opinyon. Ano naman ang sayo? Pindutin mo ang like button, napakahalaga na mag-like ka at i-share mo at mag-iwan ka ng komento. Ano ang opinyon mo sa malaking balita tungkol sa Barca at Nico Williams? Barca kahapon, ngayon magpakailanman. Salamat.